Dalawang player ang tinukoy ni Coach Tim Cone na naging rason umano ng kanilang pagkatalo sa grupo ng SMB sa nakaraang Game 2 ng kasalukuyang ginaganap na PBA Philippine Cup Semifinals. Sa kaso naman ni Benny Boatwright, sinasabing fit na umano ulit ito sa bakbakan kasabay ng paglalahad na nagulat ang SMB sa pagpirma nito sa KBL. At ang ating mga kababayan, muling sinilip ang magagawa ni Juan Gomez de Leaño sa hanay ng Gilas sa oras na makaharap nila ang grupo ng Australia at New Zealand. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa pagkatalong nalasap ng Barangay Ginebra sa mga kamay ng SMB, dalawa ang nakikitang mabigat na rason ni Coach Tim Cone kung bakit hindi nila nakuha ang Game 2. Una, si Junmar Fajardo at pangalawa, si Jeron Teng. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Nang ibabaw si Junmar sa second half, tumira sila ng maayos at tumandar ang running game nila. May maganda silang napili mula sa bench na pumasok at naglaro ng mahusay. Si Jeron Teng, siya ang nagbago ng takbo ng laro sa fourth quarter. Actually, wala nang debate dito sa sinasabi ni Coach Tim Ang nagiging problema lang talaga is yung susunod or yung nagiging debate na lang is yung susunod na bakbakan ng dalawang grupo, di ba? Isipin mo kung mananalasa muli si Junmar Fajardo katulad ng ginawa niya sa dalawang naunang bakbakan, tingin natin, wala talagang panalo dito yung Barangay Ginebra. Bakit natin sinabi yan mga ka-playoffs? Tingnan nyo kapag kasi malalaki ang numero ni Junmar, bukod sa hinahatak niya yung panalo, nai-inspire din ng mga kasama niya sa loob, di ba? Nung Game 1, 5 lang ang kinamada ni Don Troliano, pero sa Game 2, 12 puntos na siya doon, tapos meron din siyang 5 rebounds. Bukod dyan, si Jeron Teng, na subject ng media at ni Coach Tim Cone, nagtala siya ng malalaking birada sa fourth quarter. 12 sa 13 niyang kinamada sa laban, kinuha niya sa fourth quarter. So kung ikaw ang Barangay Ginebra, magugulat ka talaga. Bigla-bigla kumamada ng ganong kalaki at nagbagong takbo ng laro, apektado agad ang Barangay Ginebra. Kaya sa tingin natin, ito yung nagiging topic nila sa discussion ngayon sa loob ng Barangay Ginebra. Kung paano nila pupuksain ang isang Junmar Fajardo sa pagpasok nila sa Game 3. Wala na sa kanila yung momentum nalipat na agad sa SMB. Kaya sobrang taas ngayon ng moral ng SMB, especially si Jeron Teng. Mas nagkaroon siya ng kumpiyansa na kumamada sa mga susunod na bakbakan, di ba? Kaya kung hindi makakaya ng Barangay Ginebra na dispatchahin ang pananalasa, una ni Junmar na nagtatala ng 20 plus points at 20 plus na rebound sa isang game, malaki yung magiging problema ng Barangay Ginebra at may posibilidad na idomina lang ulit sila ng SMB sa Game 3. At kapag nakuha na ni Coach Leo ang Game 3, alam na natin ang susunod mga ka-playoffs. Game 4, di ba? Habang tila tagilid ang Barangay Ginebra sa SMB, bunga ng pananalasa ng mga bata ni Coach Leo, inamin naman ni SMB Team Manager G. Abanilla na maayos na ang kondisyon ng isa sa mga target ng Gilas Pilipinas na maging naturalized player nito na si Benny Boatwright. Sa panayam ng Spin.ph, ikinagulat umano nila ang pagpirma ni Benny Boatwright sa KBL. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Mr. G. Abanilla sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Matapos lumabas yung balita tungkol sa Fuban Braves, nag-text na agad ako sa kanya. Tapos tinatanong niya yung Commissioner's Cup sked. Nagulat na lang kami na pumirma na siya sa Korea. Isip ko na baka ayaw niya lang mabakante. Gusto niya tuloy-tuloy lang. Well, magaling na siya. Pero yung time niya, siguro, gusto niyang makuha pa at makukuha lang niya yun sa paglalaro. So kung maalala natin mga playoffs, lumabas na yun sa isang episode natin, di ba? Tungkol sa pagpasok sana ni Benny Boatwright muli dito sa SMB. Tanong ni PBA Insider kasi, bakit hindi na lang papirmahin ng isang team si Boatwright para sa susunod na conference? Sa ganong estilo, kung mapapapirma nila umano ulit si Boatwright, mas masesecure pa umano ng Gilas ang presensya nito sakaling kailanganin siya ng Kongreso. Hindi katulad kung nasa ibang kontinente na siya. May sense din naman, di ba? Pero ngayon, lumalabas na hindi nagkulang ang SMB para hatakin muli si Boatwright sa kanilang hanay. At base sa lumabas na report ng Spin.ph, mas binigyan ni Boatwright ng prioridad ang KBL. Well, maiintindihan naman natin siguro yan dahil unang-una, posible na ayaw niyang mabakante sa laro. Kung hihintayin niya kasi yung SMB, hindi siya makapaglalaro kagad Hihintayin niyang matapos ang Philippine Cup bago pa siya makapaglaro ulit mula sa pagtanggal ng Fuban Braves sa Taiwan. Pero ang magandang balita dito mga playoffs is yung sinabi ni Mr. G. Abanilla. Okay na yung kalusugan ni Benny Boatwright sa kasalukuyan. Ibig sabihin, kung magdesisyon ng Kongreso na bigyan siya ng go signal para maging naturalized player ng Gilas Pilipinas, hindi na magiging balakid ang estado ng kanyang injury. Okay na kasi Pero yun nga, problema pa rin ng Kongreso. Hindi natin alam kung kailan talaga nila bibigyan ng go signal si Benny na maging isang Pilipino para sa Gilas Pilipinas. Sa kabutihang palad, andyan pa si Brownlee, malakas at kaya pang sumabay sa mga matitigas na players ng ibang bansa.
Yun yung good news kahit wala pa si Boatwright dito sa hanay ng Gilas Pilipinas. Habang tila malabo pa ang isang Benny Boatwright sa grupo ng SMB maging sa Gilas Pilipinas, buong nga nakasalukuyang lagay ng Kongreso, naniniwala naman ang ating mga kababayan na kailangan ni Coach Tim Cone si Juan Gomez de Leaño sa hanay ng Gilas, lalo na sa laban ng grupo ng Australia. Kung bakit, narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Kailangan ni Coach Tim Cone si JGDL, wag na siyang matigas kasi kailangan ng another scorer na consistent laban sa Australia. So eto na naman tayo mga ka-playoffs, si Juan Gomez de Leaño. Tama naman sila, di ba? Kakailanganin ng grupo ni Coach Tim ng isang matinik na outside shooter para sa mga papalapit na bakbakan, lalo na ang Australia. Sobrang tigas nila, yung depensa nila solid rin. So dahil dyan, mahihirapan talaga ang Gilas kung hindi puputok sa labas. Okay, ando na tayo. Meron tayong Kai Soto, Junmar, AJ, at si QMB. Problema, paano sa labas, di ba? Paano kung tayo ang nasa opensa? Matigas din kasi ang depensa ang inilalatag ng Australia at New Zealand, especially sa loob. So kung walang puputok sa labas, mahihirapan pa rin ang Gilas kahit meron silang AJ, QMB, Junmar, at Kai Soto. Yun yung reality. Okay naman yung suggestion ng ating mga kababayan, pero babalik tayo sa programa ng grupo ni Coach Tim Cone. May sinusunod silang programa dito mga playoffs. Bukod dyan, hindi araw-araw, November 1, or hindi laging malas sa labas ang birada ng Gilas Pilipinas. Sa katunayan, meron tayong dalawang nakikitang consistent sa labas. Bukod kay Brownlee, andyan si Dwight Ramos at si Kevin Kebao. Matutulis na rin sila dyan, di ba? Si Carl Tamayo, kung mabibigyan ng maayos na playing time, sigurado tayo, kaya din niyang pumutok sa tres. So ang tingin natin talaga dito is yung rotation ng players ang kulang. Dito nakasalalay ang magiging bukas ng Gilas sa rotation. Kung maganda yung balansa ni Coach Tim sa players niya sa oras ng laban, hindi pressured ang players, hindi pagod ang players, tingin ko kaya magbigay ng panalo versus Australia at New Zealand. Yun yung nakikita natin dito mga ka-playoffs. Hindi sila pagod hindi na pressure. Ibig sabihin, fresh ang legs po nila. Kayang sumabay. So sana maging maayos ang ikot ng tao para mabigyan natin ng magandang laban ng dalawang bansang nabanggit. So guys, maraming salamat.